Hello Gemini, kamusta kayong lahat? Welcome to my channel. Bago po ako magsimula ay nais ko munang magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. General love reading po ito, kaya pakinggan lamang po ang positive messages na akma po para sa inyong mga love relationship. At kung Gemini po ang inyong Venus sign, ay para sa inyo po ang video na ito. General love reading po ito, kaya hindi po ito resonate sa lahat ng Gemini. Para sa mga single na Gemini, ang ibig pong sabihin ng the wheel of fortune na ito ay marami pong nakahanda para sa inyo, nakatago na magagandang bagay para sa inyong magiging love life. Kailangan nyo lang po na maging bukas sa mga dadating po na mga opportunity sa inyo, bagong love opportunity. At ang ibig sabihin naman nito sa mga single na Gemini pa rin ay pwedeng soulmate connections, at nag-a-advise din po ito ng finding balance between seeking love and taking time for yourself. Yan po ang advice ng Temperance card para sa mga single. Ayan po. So, para naman po sa mga in relationship, itong unang card po natin, nagpapahiwatig po ito na ang inyong relationship po ay papunta sa isang positive na direction. Ayan po ang ibig sabihin. Ayan po ang ibig sabihin. Okay naman po siguro ang inyong relationship sa iba sa inyo, kaso meron pong sitwasyon na kung hindi kayo ay ang inyong person ito, na parang nasa gitna pa rin siya ng past relationship niya at sa present relationship. Parang nasa gitna pa rin po siya. Kaya hindi mo pa makalimutan ang past person mo or past relationship mo, dahil yung mga qualities na nagustuhan mo dun sa past person mo ay hindi mo pa nakikita ngayon sa present person mo. Pwedeng ganun. Or pwedeng meron kang naiwan sa past person mo na hindi mo talaga makalimutan, na kailangan mong balik-balikan. Pwedeng ang iba sa inyo ay nagkaroon ng anak. Or pwedeng kayo rin, ay nagkaroon ng anak sa past person ninyo. Itong card na to, na Temperance, nagsasabi rin po ito na meron po kayong harmonious at balance na connection sa pagitan mo at ng iyong partner. Kaso sa iba naman po na feeling nila ay mas best pa rin yung past person nila, at baka feeling nila ay para silang napasubo sa bagong person nila sa buhay. Kaya itong card na to, na Eight of Swords, ay feeling po nila ay natrap po sila. Baka ang iba sa inyo ay napasubo lang. Kaya feeling nyo, natrap kayo at gusto nyo umalis pero hindi kayo makaalis. Baka gusto nyo pong balikan
ang inyong past person. Kaso, hindi po kayo makaalis. Yan po ang inyong pakiramdam. Sa iba naman po na mga singles na magkakaroon na kayo ng bagong soulmate connection, yung makakatagpo na kayo ng bagong partner, makakatagpo na kayo ng taong magmamahal sa inyo, ay magkakaroon po kayo ng magandang connection. At ang inyong relationship or magiging relationship ninyo ay magiging positive po or papunta sa positive na direction. At magkakaroon po ng stability ang inyong magiging relationship. Pwedeng ang iyong partner or ikaw ay supportive, maalaga, mapagmahal. Maganda po yung mga katangian ng iyong magiging person. Pwedeng ang iba naman po sa inyo ay mauuwi din sa pag-aasawa or pwedeng siya na ang iyong magiging forever. At nag-a-advise pa rin po itong card na gamitin pa rin po ang inyong intuition. Pag-isipan ng mabuti ng maraming beses ang inyong mga gagawing desisyon. Kailangan po ng balance sa pagitan ng paghahanap ng magiging partner at tungkol din sa pag-aalaga or pagmamahal mo sa iyong sarili. Feeling ko yung iba sa inyo na parang sinabi ko kanina na parang na-trap kayo sa isang sitwasyon na feeling ko ay napasubo lang siguro kayo, kaya kayo napasok sa bagong relationship. Ay dahil po siguro sa natukso lang kayo. At puwedeng pinagsisihan niyo po ang nagawa ninyong aksyon na hindi niyo pinag-isipan muna ng mabuti. Kaya ang iba po sa inyo ay nagsisisi. Hindi niyo pa rin makalimutan yung past person niyo. Posibleng ang iba sa inyo, ang inyong past person na pinagpalit niyo sa bago niyong karelasyon ay mahal na mahal siguro kayo at very supportive, maunawain. Kumbaga ay mas maganda ang kanyang ugali kumpara sa pinagpalit mo sa past person mo. Kaya nandyan po yung sobra kayong nagsisisi. Nagigilty siguro kayo, naaalala niyo siya kapag natutulog kayo sa gabi, nagigising kayo at naaalala niyo po siya dahil siguro sa pinairal niyo po yung inyong karupukan, gano'n. Puwede nga iba sa inyo ay natukso lang, hindi niyo naman talaga gusto. Yan po yung nakikita ko sa sitwasyon ng iba sa inyo. Kaya meron pong nasa relationship na ngayon pero ang kanilang puso at isipan ay nandun pa rin sa kanilang past person. Sa mga Gemini naman na naging maganda ang inyong itinatag na love relationship, na meron po kayong magagandang experience sa inyong buhay kasama ang inyong partner, ay mas lalo po kayo makaka-experience ng
happy and loving partnership. Ayan po. Ito po ang ibig sabihin nito. Magiging maganda po ang inyong itinatag na relationship. Mauuwi po sa forever at magkakaroon po kayo ng masayang pamilya. Magiging supportive po kayo pareho sa isa't isa at magkaroon po kayo ng masaya at kontento kayo sa inyong magiging pamumuhay kasama ng inyong magiging mga anak. Ayan po. So, meron din po ditong advice para po sa mga in relationship na parang hindi pa po kayo kontento sa inyong bagong love relationship. Ang advice po nitong temperance ay maging ano lang po kayo, magtiyaga lang po kayo. At dadating din po yung time na makapag-adjust rin po kayo, makakalimutan nyo rin yung inyong past at magkakaroon din po kayo ng contentment or satisfaction sa inyong bagong love relationship. Kailangan nyo lang pong mag-focus sa present ninyo. Ayan po ang advice. Ayun, Gemini. So, magsilbing gabay lamang po itong aking reading. At hindi po ito resonate sa lahat ng Gemini. Kung nagustuhan niyo po itong aking reading ngayon ay paki-like at subscribe po ang aking channel. Maraming salamat po. God bless.